Lalo po tayo mga Pilipino, masyadong makapamilya, masyadong mapagmahal sa ating mga kaibigan. Gustong-gusto natin pag meron tayong na-enjoy, kasama rin ang ating pamilya. Pero tayo po na nakakakilala sa Panginoon, tayo nagsasabing people of the kingdom of God, madadala ba't kasama ba natin lahat ng ating mga mahal sa buhay doon sa paraiso? Balikan po natin ang isang kasaysayan na kung tutuusin ay gasgas na sa pag-aaral ng mga anak ng Diyos. Pero hinga natin ng Panginoon ng mga bagong mga insights at mga application ng kasaysayan na ito. John chapter 3, verses 1 to 2 and so on. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. So isa pong magandang tagpo itong si Nicodemus, a distinguished man, a Pharisee. He belonged to the largest and most influential political party of during the times of the Lord. And he was a member of the Jewish council. It was the highest group presided over by the priest himself, the very high priest. So only very leading Pharisees could become members of the council. So kung Pharisee ka, kilala ka na sa lipunan, mataas ang iyong kalagayan, at among sa mga matataas na yon yung kinakapili-pili, yun naman ang magiging members of the Jewish council. And this was the situation of Nicodemus. At hindi naman madali para sa isang taong tulad yung tinitingala, kinikilala, na pupunta kay Jesus na sa tingin ng marami ay kolorum. Sa tingin ng marami isang impostor, hindi naman nag-aral sa Bible school. Hindi naman natapos ng theology. Hindi nakatapos ng matataas na mga antas ng pag-aaral, kaya yung mga marurunong, mga mayayaman, at mga nagyayaman-yaman at nagdudunong-dunungan, they will do everything not to be identified with Jesus because he was from among the masses, he was from the people, therefore baduy, bakya crowd. Ganon ang image. Then comes this very distinguished man to the Lord at night. And in all counts, he was a member of the elite, economic elite, religious elite, and political elite. But there was something worth looking into in Nicodemus. And it would be easy to suspect that he was a believer of the Lord. At the very least, willing to believe. Or already partially believing and would like to be convinced to believe fully. So he came to the Lord at night. Many possible reasons. One, that he was busy during the day. The Lord was busy during the day. So it was good to come at night so when both of them could concentrate on what they should talk about. May mga makakatipang mga utak na nag-iisip na gabi daw pumunta para hindi makita ng mga tao dahil nakakahiyang makita ng iba. Pwede rin. At pwede rin naman na talagang gusto niya may undivided attention na maibigay sa kanya ang Panginoon. Tapos na yung mga ministries, wala nang dapat ipagmadali dahil ang susunod na lang na gagawin ay matutulog. He came to the Lord at night. And Nicodemus called Jesus Rabbi, meaning teacher. For somebody from high society to call a carpenter's son Rabbi means that meron na siyang pananalig. And he declared his belief, maybe initial belief, that Jesus is a teacher and definitely from God. Ang pinagbabasihan niya, miraculous signs. Kasi sila mga teacher din eh. May mga Sadducees, may mga Pharisees, may mga teachers of the law, may mga priests, mga turo naman na sila ng turo. Ang pinagkaiba nitong si Jesus sa taga-Nazaret, may mga kasamang himala ang kanyang mga pagtuturo. Kaya ang sabi nitong si Nicodemus, surely you are not just one of us. You're different. You must be from heaven because you accompany your great teachings with miraculous signs which we cannot do. Marami naman pong ganun eh, marunong, nagpaka-PhD, nagtapos sa maraming mga paaralan, ang runong, magaling magpag-explain, magaling mag-aral, pero wala namang himala na kasama ang kanyang mga gawain. Ang mga tinuturoang makasalanan, nananatiling makasalanan. Ang mga tinuturoang tamad, nananatiling tamad. Yung tinuturoan niya namang hindi espiritual, hindi pa rin espiritual. Dunong lang ng dunong, walang himala. So maaring intellectual lamang yung power niya, pero hindi empowered by heaven itself. But this Jesus stood out. And Nicodemus knew that. Sabi niya, wala pong makakagawa ng ginagawa niyo kung hindi siya galing sa langit. Hindi lang kayo nagtuturo, may kasamang himala, may bunga ang inyong mga pagtuturo. And what are the lessons that we can glean from this encounter? First, that those who already have some faith in Jesus
should come closer. Na yung mga naniniwala sa Panginoon, dapat lumapit pang lalo. Siya naniniwala na, alam na niya from heaven, tinatawag na niyang teacher, pero hindi sapat yon. Kailangang may laman pa siya. Pagka po tayo ay may nakitang isang maganda at mabuting bagay, dapat nating i-pursue. Dapat natin yan na hanapin at ituloy ang paglago natin doon. You know, some people know a little but do not pursue Jesus. Marami naman eh. Ang dami-dami pong tao kahit sa ating bansa, meron ka bang alam tungkol kay Jesus? Meron. Hindi ba siya ay ipinanganak na ganito? Sa sabsaban? Hindi ba siya ay naipako sa krus? Pero hanggang doon na lang. Our little knowledge of Jesus must encourage us to pursue so that we can know more, and knowing more, we can believe some more. Some people believe but do not pursue the truth. Therefore, they are not able to believe enough. So we can learn from Nicodemus, who was already a Pharisee and a leader, but still humbled himself and tried to get closer. Then tuloy ang kanilang usapan, John chapter 3, verse 3. At sinabi ni Lord itong to be famous sentence na ito. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Akala ng iba yung pagiging born again ay bagong uso, hindi, ang Panginoon mismo sa kanyang sariling labi lumabas ang mga pangungusap na ito na ang kailangan ng tao ipanganak na muli. Kailangan siyang magbalik loob, kailangan siyang magbagong loob, maging iba siya para niya makita, makilala ang kaharian ng Diyos. And he was very emphatic, I tell you the truth. Kung tatagalugin natin, sabi ni Lord, sa totoo lang, walang maliligtas kung hindi siya ipapanganak na muli. So you will never see the kingdom of God. And what is the kingdom of God? One meaning of the kingdom of God can be the actual heaven, the abode of God, the actual place. And yet another meaning of the kingdom of God, which many people miss, is the Spirit of God that characterizes and fills that actual place, which can be here now. So pag pinag-uusapan po yung kingdom of God, maaring yun yung langit na ibababa, yung langit na mapa sa amin ng kaharian mo, the kingdom which is yet to come, the heaven, the new heaven which will be brought down to earth, na inaantay ng mga namatay na at pag naghari na si Jesus. Pero meron pa pong isang meaning ang kingdom of God, yung essence, yung wisdom, yung ways of God that we can feel and we can know now. Kaya sabi sa Luke 17:20-21, once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, ibig sabihin yung literal, physical na langit, yung kaharian ng Diyos, Jesus replied, the kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is, church, within you. In other words, there is such a thing as a kingdom of God which is to come, but even now, if it's not here yet, the kingdom of God can have an advance party in your spirit. So kung ano yung kalagayan sa kingdom of God, peace, love, harmony, pwede nang maghari yung ngayon sa tao, pwede na mag-umpisa sa kanyang puso. The kingdom of God. Kaya kung minsan, pag sinasabi ni Lord, in fact, the kingdom of God has come, nagtataka yung mga iba, bakit wala pa yung mga anghel, wala pa yung mga trompeta, wala pa yung mga ulap, ang sinasabi ni Lord, yung spiritual kingdom which is in the heart. So, dalawang meanings of the kingdom of God. The two types, the kingdom that is to come, and the kingdom that is here and now, readily available if you're already spiritually attuned to Jesus. And the people of God had better distinguish between the two types of kingdom whenever it is mentioned in Scripture. Minsan nakakalito kasi bakit sinasabi ni Lord, now the kingdom has come, pero wala pa. Yung pala, sa puso, pwede na. Kahit wala pa yung langit, wala ka pa sa langit, narito ka pa sa lupa na mala-impyerno, pwedeng maging makalangit at halos ay malalangit ang iyong buhay mo. Kung naghahari na sa iyong puso si Kristo, ang kapayapaan, yung contentment, yung love, yung forgiveness, the kingdom has come to you. Although it's still something to come to other people. What else can we learn from the encounter? Do not measure spiritual things by physical standards. We've got to deconstruct our earthly knowledge and wisdom to accommodate spiritual truth. Kumisan po ang korte ng ating utak is so solid and so sure and so permanent, hindi tuloy pumasok-pasok doon, hindi mapagkasya
yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos because we like to measure spiritual things with the way we measure everything else. But the multi-layered meanings of what the Lord said could be, pag sinabi niyang no one can see the kingdom of God unless he is born again, is that no one will enter the actual place, the heaven, or no one will get into the state of spirituality and heavenliness that is yet to come unless he is born again. Dalawang bagay. At payagan niyo po ako maging paulit-ulit kasi play with words to eh. Kung hindi ka born again, hindi ka pupunta doon sa tunay na langit, physical langit, yung darating na langit. Or, kung hindi ka born again, hindi mo mararanasang magkaroon ng makalangit na isip at puso at buhay kahit narito ka pa sa lupa. No one will behold and understand the spirit and the principles of the kingdom unless he is born again. Para maunawaan natin ang mga pinagsasasabi ni Jesus, para maunawaan natin itinuturo niya, dapat ka munang ma-born again. Kasi kung hindi ka born again, you will never have the keys to understand, to open, with which to open these seemingly unopenable doors. So hindi pwedeng intellectual exercise lang yan. Sasabihin iba, sige, ipaliwanag mo ng ipaliwanag yung, sa akin yung mga turo na yan para maniwala ako kay Jesus. Teka po, baligtad. Maniwala muna kayo. Ma-born again muna kayo para niyo maunawaan. Because unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. You cannot either be saved or you cannot understand the concept of salvation. You cannot really fully comprehend it unless you are born again first. So huwag niyo po akong pagpaliwanagin at hahanapin niyo na darating ang puntong maniniwala kayo. Hindi pwedeng maunawaan ng utak lang ng tao ang bagay ng mga espiritual. Kailangan muna siya maging espiritual para niya maunawaan. So sabi ni Lord, kailangan mo born again ka muna para makita yung kingdom. Kaya may mga tao, sige, ipaliwanag niyo sa akin yung turo ng mga pastor niyo na yan at pagka ako'y nasiyahan, tsaka ako attend, tsaka ako maniniwala. Aba, hindi na kayo maniniwala kahit kailan. Kailangan mo nang ilagay niyo yung sarili doon sa linya, nadadaanan ng pagpapala, magkaroon ng pagbabago, yung mga walls in your mind, tanggalin niyo muna. You've got to be a new person, a new creation, a born-again person, so you can begin to understand. And no one will know Jesus as the Son of God unless he is born again. Kaya mga hindi makaunawa tungkol sa mga ganyang bagay, hindi maunawaan kasi isip ng isip. Kailangan mo nang tanggapin si Jesus. Humingi tayo ng bagong espiritu, bagong puso, at saka tayo mag-aral. Kasunod, magkakaroon tayo ng capacity to understand. And of course, technically, no one will be saved unless he is born again. And in a spiritual way, no one will understand Jesus and heavenly ideas unless he is born again. So itong si Nicodemus, interesting. Born again na kaya siya nung hinarap niya si Jesus? Kasi bakit niya tinawag na Rabbi? Bakit niya tinawag na you must be from heaven? May nauunawaan na siya na hindi mauunawaan ng iba kung hindi sila spiritually attuned to the Lord. Could Nicodemus be already born again? Or could he be in the process of being born again because he already had an initial understanding of Jesus, of the kingdom of God, and of the kingdom of heaven? And now he was there wanting to know more so he can be fully cognizant of who Jesus was, and therefore he could fully accept him by faith. Kasi si Lord, yung mga sinabi niyang very indirectly, sabi ni Nicodemus, Rabbi, palagay ko po galing kayo sa langit kasi walang makakagawa ng ginagawa niyo kung hindi galing sa langit. Sabi ni Lord sa kanya, indirectly, alam mo, hindi mo masasabi yan kung hindi ka born again. Bakit may alam ka na? Mukhang naiintindihan mo na kung sino ako. O kaya sinasabi ni Lord, walang makakapagsabi niyan kung hindi siya born again. So, maaring born again ka na ba o in the process, in the making. And the third lesson we learn from this encounter is almost a repeat of number 2. Be spiritual to understand spiritual truths. It is important. Gusto mong maunawaan ng mga Chinese talaga? Speak the language. Then you'll understand. You want to understand the Filipinos? Speak their language because there are many ways to understand them through the words they say, through how they say things. So, you want to understand spiritual things? First, be spiritual. Kaya po marami mga intellectual, pero hindi spiritual.
Marami mga Bible scholars, alam lahat ang pasikot-sikot ng Bible, alam lahat ang mga sinasabi ng mga verses, pero hindi spiritual ang buhay. At walang mga bungang spiritual. Kasi hanggang utak lang. Ang sinasabi ni Lord, aba, hindi pwedeng maintindihan niya ng ganyan lang. Kailangan sasakay ka ng lubos, papasok ka doon sa system, and then you will understand. Sapagkat ang mga spiritual na bagay hindi na pag-aaralan, yan ay ipinagkakaloob ng Espiritu ng Diyos. Kaya patiga ang panalangin, hindi naman natin lubos na nauunawaan, kaya ang tunay na panalangin talaga yung led by the Spirit. Sa Romans 8:26 to 27. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what to ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Maraming possible readings ito. Isa sa mga yan, hindi mo naman alam talaga kung anong dapat mo ipag-pray eh. Dahil hindi po ba sinasabi, if you pray according to God's will, He hears. Therefore, true and effective prayer is that which is done in accordance with God's will. Question, do you know God's will? No. We have an idea, a general idea of what God wants to happen, pero specific will. Ang papakasalan mo ba si Antonio o si Rico o si Dalmasio? You don't know, wala sa Bible eh. You don't know what the perfect will of God for you is. Ang gagawin mo bang negosyo ay magtatayo ka ng palaisdaan o ng scrap shop o magtatayo ka ng computer store? You don't know. And when you pray, how do you now pray powerfully? Sabi, the Spirit helps you. Sinasabi sa'yo ng Holy Spirit, itong ipag-pray mo, ito ang will ng Father. At pag malinis ang iyong kalooban, spiritual lang yung buhay, naririnig mong mabuti yung tinig ng Espiritu, nasusunog mo, may udyok sa'yo, bakit nagigising ka ng alas 2 ng umaga, gusto mong ipag-pray sa aling tekla. Tapos malalaman mo pala kinabukasan, nanganganib yung buhay dyan ng oras na yun, kaya mo siya pinag-pray. The Spirit leads you to pray according to God's will. Kasi, ang buhay mo ay spiritual. Pero kung hindi ka spiritual, sinasabi na ng Spirit, ipag-pray mo sa aling Petra. Ano ho, hingi ako ng bahay. Lord, bigyan niyo po ako ng bahay. Wala, hindi sinasagot. Kasi when we ask according to God's will, He hears. That's why the work of the Spirit is so important. The Spirit reveals to us what we cannot know by our knowledge alone. So sabi, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans and words that words cannot express. So if the Spirit works that way in our prayer life, the Spirit can work that way in understanding the Bible, in understanding Jesus, in understanding the kingdom of God. So para maunawaan, maging spiritual ka muna, maging born again ka muna. Itatwa mo muna, ihingi ng tawad, talikuran na yung mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus. At pag nandun ka na sa pwesto na pwedeng daluyan ng pagpapala, dun mo ngayon mauunawaan because now you have a relationship with the Holy Spirit. You are now the temple of the Holy Spirit. You understand things that many people cannot understand because the Spirit intercedes with sighs and moans that words cannot express. Kaya magtataka po tayo, ba't binabasa natin yung Biblia, nabura na kababasa natin, wala kang makitang kahulugan. And here comes somebody receiving revelations from the Spirit of God and tells you, eto ang nakita ko dyan sa verses na yun. You say, bakit di ko nakita? Bakit 5 beses ko na yung pinag-aralan? 10 beses ko narinig na itinuro, ngayon ko lang nakita yung angle na yan. Because the Spirit helps us in our weakness. We don't even know what to look for. We don't know what to study. We don't know what to understand. But the Spirit intercedes for us with groans that words cannot express. That's why in the work of the Lord, in our spirituality, the work of the Holy Spirit is everything. At sino naman ang binabarkada ng Holy Spirit? Sino ang tinuturuan ng Holy Spirit? Yung pinapaturuan ng Ama. At hindi lang yon, yung nabubuhay ayon sa kagustuhan ng Espiritu. Kaya mahalaga sa prayer life yung holiness, yung righteousness. Sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, yung hinahanap mo talaga yung siya. Hindi dahil gusto mo lang magpasikat, gusto mo maging makamarunong, gusto mong manalo sa argumento, aral ka ng aral, runong ka ng runong, pero ang puso mo ang layo sa Diyos.
Hindi yun ang spiritualidad. And the Lord said, unless a man is born again, he cannot understand these things. You've got to be new. So you will be ready to receive new things. Sabi niya, yan bang mga alak ay sinasalin mo, bagong alak, isasalin mo sa mga lumang mga lalagyan? No, bagong lalagyan para hindi sumabog. Malinis na tubig, ilalagay mo sa maruming lalagyan? No, dapat bagong lalagyan din, bagong tubig. Bagong knowledge, bagong spirit, bagong work. That's why you must be born again. Religion will not do. Religiosity will not be enough. You've got to have a new spirit. So tuloy ang usapan nila sa John chapter 3, verse 4 this time. Sabi ni Lord, you must be born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb and be born. May pinanggagalingan itong Nicodemus na ito. Sa kanila po kasi yung phrase na yan, yung meaning ng born again is mga Gentile na naging Jew. Tumanggap sila ng salita ng Diyos, naging Jew. Na born again. Yun ang tanggap nila dyan sa word na yan. So sabi ni Nicodemus, Jew naman ako. Jew na ako dati. Paano pa ako mababorn again? Magja-Gentile ba muna ako para maging Jew ako uli? O paano ba yan? Ipapanganak ba ako uli na ibang tao para iluwal na naman ako para maging iba? You know, it was a direct question, a very provocative statement that sought an answer and a response. So, ang learning natin dito na naman, ask to learn. Nicodemus asked to learn, not to challenge. He was subordinating himself to Jesus. He was asking for siguro to confirm what he already previously thinks to be so, or he's really searching for new answers. And he might be willing to replace his old mindset with a new answer that he might understand from the Lord. Sabi niya, how can a man be born when he is old? There are many readings. Jew na ako, paano pa ako magiging Gentile para lang mag-convert para maging Jew? Pwede pa bang mangyari yun? O pwede rin niyang sabihin, literally, paano mababorn again ang isang tao kung matanda na siya? Papasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para siya ipanganak na muli? But surely that is not the main reason he was saying these things. Kasi pareho naman silang matalinong tao, bakit sila mag-uusap sa napakababang antas? So surely these are symbolisms. Then John 3, 5-8. Jesus answered, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Now, the plot thickens. Nagkaroon pa ng water and spirit. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Parang lalong kailangan ng maraming katalinuhan at pagpapala para maunawaan ang pinag-uusapan ng dalawang ito. So the Lord engaged Nicodemus, and the Lord answered the question. And he elaborated, to enter the kingdom of God is to be born again. And to be born again is to be born of water and spirit. Sabi pa ni Lord, flesh gives birth to flesh. Spirit gives birth to spirit. In other words, the Lord was saying, you want to enter the kingdom of God, hindi pwedeng worldly ang usapan natin. Kailangan spiritual. So huwag mong gamitin ang mga worldly reasoning mo. Kailangan maintindihan mo ito from a spiritual level. Kasi kung worldly ang reasoning mo, ang magiging bunga lang yan, puro worldliness. Hindi ka makakaakyat sa kingdom of God. So ibahin natin ang takbo ng usapan, ibahin natin ang rules of the game, ibahin natin ang logic. Kailangan spiritual. Because the kingdom of God is not of flesh. It is a spiritual one. Because of that, the way to it, the way to understanding it, is not by knowledge, not by flesh, but by the Spirit, meaning being spiritual. Therefore, kailangan ng tao spiritually reborn. Everyone born of the Spirit, everyone spiritually reborn, sabi ni Lord, is like the wind. You cannot see it, but you know it is there. So, pagka daw ang isang tao na born again, ang kanyang espiritu, ang kanyang lahat-lahat, may nalalaman na hindi mo maipaliwanag. Alam mo nandyan, pero hindi mo alam kung saan galing, saan pupunta. Pero alam mong nandyan. And it is only discerned from the heart. So another lesson we can learn is that the way to God's kingdom is a spiritual one. Not intellectual only.
Not physical and material only, but a spiritual one. Ano pong ibig sabihin nun? I like to go to God's kingdom. Hindi pwedeng daanin ko lang to sa patalinuhan, sa mga argumento. Kailangang maranasan ko ang Diyos sa espiritual, malalim, at personal na paraan. Nalilito ba kayo? Kakalito, di ba? Hindi kayo nag-iisa. Dahil sabi ni Nicodemus sa John 3:9, how can this be? Nicodemus asked, para ano ba itong tinatakbo ng usapan ho natin? Pakipaliwanag nyo nga. So another question. And Nicodemus knew his place. He was the seeker. He was the student. Kaya pinaalala ni Lord, John 3:10-15. Tuloy natin ang basa. At kung may nalilito sa inyo, huwag mo na kayong susuko. Hang on and ask God, Lord, reveal to me. Sabi ni Lord, you are Israel's teacher and you do not understand this thing. I tell you the truth. We speak of what we know and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven, except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the desert, dumami na naman ang karakter, nagka-snake pa. So the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. Hindi po madaling pag-aralan tong John 3. Maraming level ang pag-uusap nila, kumbaga sa kakanin, sapin-sapin. Iba-ibang mga layer. Kaya kung nasan kang layer, yan lang ang kaya mo maintindihan. Kung marami ang spectrum mo, mas marami kang kayang maintindihan. At hindi naman naiintindihan in one sitting only. Because these are very noble and profound spiritual things. So there was more discourse, stressing the difficulty of man in understanding spiritual truths. Sabi ni Lord, di ba teacher ka? Ba't di mo ito maintindihan? Alam niyo po yung tanong na yun, hindi para insulto yun si Nicodemus. Sinasabi niya, lahat ng pagtatangka nyo, lahat ng pagsisikap nyo, lahat ng educational institution ninyo, walang nararating. Kasi hindi kayo spiritual eh. Puro lang kayo intellectual. Puro lang kayo parunungan. Walang mararating yan. Sabi niya, spiritual things can only be understood by spiritual people because spiritual things can never be learned. They are only revealed by the Spirit of God. A teacher like Nicodemus was still ignorant. And a teacher like Jesus, despite the miraculous signs, was still misunderstood, doubted, and rejected. Sabi niya, kung pinag-uusapan natin, mababang antas, hindi natin tayo magkaintindihan, tataasan pa ba natin? Ikaw na nagsasabi, naniniwala ka, I am from God. Nakikita mo yung mga miracle. Yung pala, bakit hindi kayo maniwala ng lubos? Bakit hindi nyo tanggapin ng buong buo? Kung hindi nyo man naiintindihan, for the sake that you recognize that I am from heaven, then by faith, understand and try to believe and accept what I'm saying. People are trying to make everything enter through their mind. Para kayong merong pagkalaki-laking kama, hindi maipasok sa bahay nyo kasi ang kipot ng pinto. Ganun ang ginagawa ng maraming tao. Understanding spiritual things sa kakiputan ng utak nila. Sa kaliitan ng alam at sa kaliitan ng pananampalataya, hindi na mangyayari pa. Kaya kailangan gibain yung buong bahay na yan nang maipasok yung kama na kailangang ipasok. At marami po tayong dapat gibain sa ating isip. Ating mga pamamaraan, ang ating mga religious ways, ang ating mga tradition, ang ating mga nakagawiang paniwalaan, kailangan gibain yan kung gusto nyo may makapasok ng mga bagong bagay. Hindi yung papayag lang akong pumasok, itong makakadaan sa pintong ito. Maraming hindi makakapasok. Maraming hindi makakapasok. Kaya marami po tayong sinisira. Pati yung dati na nating tradisyon, kung nakita natin the Bible says it must not be done, ginigiba natin yan. Mga pamamaraan ng ating buhay. Sinabi na nga ng Bible, dapat huwag kang maging mayabang, ang yabang mo pa. Hindi pumapasok yung mga teaching kasi may nakabara. Sinasabi na nga, kailangan ka magparaya, magpasensya, magpatawad. Hindi naman natin ginagawa. So anong ginagawa po natin sa katuruan ng Biblia? Pang-utak lang. Hindi ina-apply sa totoo. Alam ang turo, pero hindi sinusunod. Sinasabi natin, hanggang pinto ka lang kasi hindi ka kasya sa aking pinto. Therefore, I will not allow you to enter my house.
So, alam ko yung teaching na yun ng forgiveness, pero pag pinagbigyan ko tong tao to, pinagbigyan ko yun, baka ako abusuhin to. Hindi ko tatanggapin yan, hanggang pinto lang yan. Alam ko lang yan. Kaya sabi ni Lord, gusto mo talagang mabago? Gibain mo ang lahat. Mamatay ka. You must be dead so you can be born again. Sabi niya, nothing grows unless it dies first. At ang ibig sabihin ng Panginoon, yung mga buto, itinatanim mo sa lupa, tinatanggal mo doon sa kanyang tangkay, halos ay mamatay na siya doon, pero sa kanyang kamatayan, tutubo muli ang isang halaman. Marami tayong dapat pinapatay sa ating sarili para mabuhay ang Diyos sa ating puso. Marami tayong mga pag-iisip, pagpapahalaga, mga pangarap, mga paniniwala na pinapatay natin, pinupuksa para magkaroon ng lugar ang tunay na Diyos at siya'y mabuhay. Sabi ni Lord, you know, you must be born again so you can see the kingdom of God. Kaya yung iba sa yayain mo sa Bible study, hoy, baka mamaya, ipapatapon niya ng aking mga anito. Ayoko. So, alam na alam mo, hindi ito mababorn again. Ayaw mamatay hindi pa nga alam kung anong ipapatanggal sa kanya. Sinasabi ng wala akong tatanggalin. Hindi siya willing mamatay. Paano siya mabubuhay muli? The person is not willing to die, so how can the person be born again? It is important that we kill parts of us so that Jesus will live in us. Kaya sinasabi, I die, you live. Live in me. Sabi ka, teacher mong tao, hindi mo ba alam ang pinag-uusapan natin? At lalong ipinakadiin-diin ni Lord sa verse 13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. So, in other words, the Lord was saying, only he who came from heaven can go to heaven. Therefore, only those who will go with and be taken by Jesus can go into heaven. Sabi niya, yun lang galing sa langit, ang makakapunta sa langit. Ako lang ang galing doon. Ang makakarating lang doon yung isasama ko. Yung sasama sa akin. In other words, para kita isama, kailangan kang mamatay at ako'y mabubuhay sa iyo. At dahil ako'y nasa sa iyo na, papasok ka na sa langit. Pero yung ikaw buong buo as you are, gusto mong pumasok doon, off limits, hindi ka pwede doon. You've got to die. You've got to die to your old self. And let me live in you, then I can take you to heaven. How can people go to heaven? How can people see the kingdom of God? In our everyday language, we mean, how can we be saved? By being born again. So, teka na, ipaliwanag na po ba talaga kung anong pagiging born again? It's by believing in Jesus. Dahil sabi sa verse 15, that everyone who believes in Him may have eternal life. If to be born again is to have eternal life, is to believe in Him is to have eternal life. Therefore, to be born again is to believe in Jesus. Simple mga mathematic formula. No? Whatever you do on the left side of the equation, you do on the right. If A is equal to B, if B is equal to C, then A is equal to C. So to be born again is to see the kingdom of God. To believe in Jesus is to see the kingdom of God. Therefore, to be born again is really nothing but to believe in Jesus. So, ang sinasabi, Lord, you want to go to heaven? Believe in me. You must be born again. Kaya lang, meron pang problema. To be born again is by being born of water and of spirit. Ano na naman yan? Elaborate teachings were born out of this water and spirit idea. What does it mean? What can it possibly mean to be born of water? Water kasi, what do you think of water? Whenever you think water, can you think baptism? To be born of water ba is equal to baptism? Because baptism is equal to repentance, and repentance is equal to cleansing. Therefore, to be born of water, sinasabi lang ni Lord, you must be born of water. In other words, kailangan ka ma-cleanse. How? Kailangan ka mag-repent. Anong symbol ng repentance? Baptism. That's why baptism is always part of an important ritual. Hebrews 9:22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. If going to heaven means being forgiven first, how can I be forgiven? By the shed blood of Jesus. And how can I be cleansed by the shed of blood of Jesus? By believing in Him. And what is the symbol of that? Repentance, baptism. Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift
of the Holy Spirit. So could it mean that to be born of water is to be baptized, meaning really to repent, meaning really to be cleansed? Remember, baptism is just a ritual. It doesn't save. But if it means an inner truth that you have repented and been cleansed, then it becomes important. And then sabi, you must be born of spirit. Could it be equal to being forgiven, being renewed, and being given a new spirit? Sabi sa 1 Corinthians 6:11, referring to former sinners who have become believers, that is what some of you were, meaning you were sinners. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, and by the Spirit of our God. At sa Ezekiel 11:9, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. So we go back to the original question, how does one see, how does one enter the kingdom of God? The answer of the Lord, be born again. What can it mean? Be born of water, meaning repent. Be born of spirit, meaning be renewed. And believe in Jesus as from heaven, as the Son of God, as Savior, as Lord. And only Jesus is Savior. Kaya yung ating pong binasa John 3:13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. You want to go to heaven? You want to see the kingdom of God? Only Jesus can take you there because only Jesus came from heaven. Lahat po ng ating mga kapwa-tao, no matter what religious stature they achieve or religion gives to them, they are from the earth. Kasi tao lang sila. And while Jesus is human, Jesus is divine as well. Hindi tayo kayang iligtas ng kapwa-tao lang. Hindi ka pwedeng tumawag sa kapwa-tao lang. Hindi ka pwedeng magdasal sa kapwa-tao lang. Kahit na nabuhay na siya at namatay ilang libong taon na ang nakalipas o several hundreds of years. At siya ay dumaan sa mga ritual-ritual na binigyan siya ng kung ano-ano mga religious title. Tao pa rin yun. Only He who came from heaven can go back to heaven. And therefore, only those who will cling to this one who came from heaven can go to heaven. Kaya sabi sa John 14:6 ni Lord, Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. How can you go to the Father through someone else? Eh si Lord lang yung from the Father. Siya lang ang pwede mong daanan to the Father. Kaya meron naman mga iba, ini-ignore nila si Jesus. They go directly down to the Father. How can the Father receive you? There is no common denominator. The Father is divine, you are human. Walang transformer. Hindi ba yung 220 gagawin mong 110, yung 110 gagawin mong 220, nandun ka sa gitna. Walang transformer. Pupunta ka diretso sa Father, divine siya, sacred and holy. You are a sinful person. How can you have any connection? But here is Jesus, connecting to the divine, the Father, and the human in Him, connecting to the human in us. And when we pass through Him, when we believe in Him, when we accept Him as Savior and Lord, all our sins are forgiven because of Him. All our sins are absorbed by Him. So dadaan tayo at nasasala sa Kanya. Paglampas sa Kanya, pwede na tayong pumunta sa Father. Kaya sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 110 kang equipment, 220 ang kuryente, diretso ka, di sumabog ka. Kailangan mo ng transformer. Si Lord sabi, sige, kukonect ako sa 220, kay 110 through me, magkakasundo kayo. Kaya sabi sa Acts 4:12, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. At sinasabi, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dumaan tayo sa Kanya, nasala niya tayo, lahat ng kasalanan natin, inako niya, paglampas natin sa Kanya, holy na tayo, ang tawag sa atin, saint, holy. Pwede ka na ngayong dumiretso sa Father. E diretso ka mag-isa, without Christ, you will never be accepted. Kaya 1 Timothy 2:5-6 says, there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time. And John 3:16-18, kasunod ng ating mga binasa,
For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, therefore going to heaven, therefore born again, di ba? Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned, church, already, because he has not believed in the name of God, one and only Son. Hindi mo na kailangan mamatay para ka ma-judge. Kung sa paninindigan mo ngayon, hindi ka naniniwala kay Jesus bilang anak ng Diyos, bilang tagapagligtas, condemned ka na. At dahil condemned ka na, paano ka ngayon maliligtas? This life is already destroyed. This life is already marked for hell. You must die and be born again. Kaya dapat ka hindi na makasalanan, maligtas kay Jesus. Pumura ka na, then may bago ka ng buhay, you're already in the Lord. Then you can go to heaven. 2 Corinthians 5:17. If anyone is Christ, creation. The old is gone. The new has come. The old cannot enter the kingdom of God. It's too damaged. You've got to be new. And how does that happen? Lord, ito po ang inyong kabanalan. Ito po ang aking mga kasalanan. Inyo na. Paparusahan po ako. Pwede bang kayo na pumunta kayo sa cross? Mamatay kayo para sa akin. Ginawa niya lahat so that through Christ, we can enter the kingdom of God. Kaya sinasabi niya, look, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Kasi po sa mga seremonya sa Israel nung araw, yung lamb, ceremonially, pag inilagay sa gitna, inililipat sa kanya ang kasalanan ng lahat ng mga tao. At pag nasa kanya na, papatayin siya ngayon, therefore, bayad na ang kasalanan. Kaya si Jesus, inilipat sa kanya lahat ang kasalanan natin at namatay siya. Kaya lang, ang pinagkaiba niya doon sa mga lamb ng Israel, siya yung true lamb. Ang kabanalan niya ay higit sa kasalanan nating lahat. Kaya may sukli pa siya, bumangon pa siya uli, nabuhay pa siya, bayad na tayo, may sukli pa. That's why He is the only Savior. So bakit kayo ngayon magdadasal sa iba? Bakit kayo tatawag sa iba? Sila ba'y ipinako sa krus para sa atin? Sila ba'y galing sa langit? Sila ba'y anak ng Diyos? Saan pa tayo? Dapat clear. So believers are saved when they believe in Jesus. Unbelievers are condemned already. That's why they must be born again. But you might say, naniniwala na ako kailangan pa ba ako ma-born again? Ang tunay na paniniwala, you allow now Jesus to live in you because you believe. So kung hindi pa, head knowledge pa lang ang paniniwala mo, gawin ng totoo, gawin ng kumpleto, you must be born again. Because the Lord said, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang magtataka po kayo, libu-libong taon na ang pagtuturo ng Kristyanismo. Ito lang layatang last 40, 50 years, nadinig natin yung born again. Ikinubli, itinago sa mga tao ang tunay na daan para maligtas. Kaya tuloy ngayon, pag sinasabi mong born again ka, ang tingin sa'yo, para kami galis. Born again ka ba? Sabi ng mga kamag-anak mo, ay, baka nagbo-born again ka. Sabi ng mga tita mo, galit na galit sa'yo. Samantalang si Jesus ang nagsabi, unless a man is born again, church, wala namang kagana-gana, church. Yan, he cannot see the kingdom of God. So bakit pinandidirihan yung pagiging born again? Yun ang the best thing that can happen to a person. Kapag may nagsasabi, born again ka ba? Hindi, renewed po. Born again ka ba? Hindi naman ho, ano lang ho ako para, ano, pati mo masabi, so mo, yes. Because the Lord said, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi parang itinatago mong mayroon kang ketong dahil born again ka. Because religion is not only trivialized, but nearly criminalized being born again. Kasi bakit? Nawala yung ritual, nawala yung mga debosyon, nawala yung mga by works. Kasi by faith ang kaligtasan, diretso sa gawa ni Kristo. Kaya nakakapagpalaya, you are released from ignorance, you are released from bondage, you are released from many wrong-headed and oppressive religious teachings. Kaya ikinukubli yan. Pero ang mahalaga is to be born again. Ito pong tanong ko, at huwag nyo nang lakasan ng sagot, personal na lang.
Born again na ba kayo? Sino may mga born again dito? Pwede bang pumalakpak sa Diyos? Dapat kasali ako. Amen. Praise God. Etong tanong. Ang mga kamag-anak nyo, will your loved ones see the kingdom? Sabi ni Lord, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang nanay nyo. Kung ako ang nanay ko, mahirap kausap yan. Hinahawakan ng palo-palo, binabanggit ko ang pagiging born again. Ibig nyo sabihin, hahayaan nyo na siya, balato nyo na kay taning ang nanay nyo? Para lang siya huwag magalit o maggalit-galitan, di bali na? Paano ang anak nyo? Manugang nyo? Biyenan nyo? Ay, biyenan ko, hindi bali na, huwag na lang. Hindi! Kailangan lalo, dahil talagang kung tunay kang born again, love your enemies. Hindi mo naman enemy talaga yung biyenan mo, kung minsan lang may misunderstanding kayo. So, lalo na nating dapat mahalin. At isang malaking test yan, kung talaga kang anak ng Diyos. Lahat ng tao gusto mo masave. Kailangan tayo mag-born again. Because those who are born again, those who truly believe in Jesus, will be saved. You must do something now. Romans 3:23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Ano ngayon ang kinalaman natin dyan? Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So lahat ng tao, pag hindi pa sila born again, they are dead. They are going to hell. They must be born again. Because the Lord said, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kasi ang problema, mamamatay ang tao. Hebrews 9:27, just as man is destined to die once, and after that to face judgment. When a person dies, pag nalagot ang hininga, judgment, wala ng 9 days. Walang 40. At lalong-lalo na, wala nang pwedeng ipag-pray kung namatay na. Tapos yung mga naiwan sa lupa, dasal lang dasal para patawarin ang namatay. Hindi na pwede. Hebrews 9:27, just as man is destined to die once, and after that, to face judgment. Do you now see the kingdom of God? Tayo dito. Sabi sa Matthew 28:18-20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Ano pong nais kong tukuyin? Will your loved ones see the kingdom of God? Kung kayo, sigurado na, paano pong mga mahal niyo sa buhay? Ang itinuturo ng Panginoon dito, humayo, magturo. Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth. Every heart that has Christ is a missionary. Every heart that doesn't have Christ is a mission-filled. That's why if you have Christ in your heart, you are a missionary. Who is your mission-filled? Kumusta pa ang iyong pamilya? Ano bang napag-uusapan nyo? Magkano ba ang rate ng dollar ngayon? Ang init naman ng panahon. Ay, may baha. Anong ulam ngayon? Ano mga pinag-uusapan natin sa buhay? Napag-uusapan po ba natin si Jesus? Pagkausap natin ating mga mahal sa buhay, nadadala ba natin ang topic sa salvation para sila ma-born again? Hindi para wasakin ang kanilang relihiyon, hindi para ibahin ang kanilang mga paniniwala lamang, hindi para makipagtalo at makipagpaligsahan, kundi dumating sila sa punto na kailangan sila magdesisyon kung natanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dumarating ba tayo doon? Nais ko pong manalangin ngayon. Muli tayong yumuko sa presensya ng Diyos. Sino man sa atin. May mga mahal kayo sa buhay. May mga kaibigan kayo kakilala. Gusto nyong turuan. Gusto nyong dalhin sa Panginoon. Pero kung minsan nahihiya kayo, kung minsan wala kayong timing, kung minsan you don't know what to do, natatakot kayo sa mga reaction, and you want to ask God for boldness, and for confidence, and for power to do it correctly. We're going to ask, Lord, empower these people so they can speak powerfully and convincingly. Whoever would like to say, Lord, here I am. I like to be used by you. I like to bring my loved ones to you. I want them written in the book of life. I want them to see the kingdom. I want them to be born again.
Sino man sa atin ang gusto humingi ng kapangyarihan ito? Panginoong Diyos, kinikilala na gustong sumunod pero may mga hadlang. Turuan niyo kami, Lord, na pahalagahan ng bawat kaluluwa. Tingin man namin sa kalay mas mataas o mas mababa, mas makapangyarihan o mas mahina. Ano man yon, Lord, lahat ng espiritu ng tao ay mahal mo at gusto mong bumalik sa iyo. Kami naman na may access, kami na nakakakilala sa kanila, may panahon, we share time and space, turuan mong huwag naming sayangin ang ibinibigay mo sa aming posisyon para maging missionary. So Lord, sa nangangailangan po ng karunungan para makatanda ng mga verses, ipagkaloob niyo. Sa mga mahihiyain at nagkakaroon ng dahilan para huwag magturo, alisin mo po ito, bigyan mo kaming lakas ng loob. At lalo na yung nahihiya, hindi nakakahiya na magturo ng iyong mga kabanalan. Hindi nakakahiyang magdala ng tao sa iyong kaligtasan, sagipin sila doon sa impyerno. Ituro mo sa amin, Lord, kung anong tunay nakakahiya at kung ano hindi. At bigyan mo kami ng lakas. Na pag nagsasalita kami, bigyan mo ng kapangyarihan na ito will accomplish the purpose for which you send the word.